Sige. So, hello to all. So, good afternoon. And yeah, welcome sa ating muling Bible study. And yeah, magandang umaga at pinagpalang umaga. Ay, hindi, sorry, afternoon na pala. So, ay, ayun. So, ngayon, naway sa pagtipon-tipon natin na ito, naway ihanda natin ang ating isip at puso, no? Sa salita ng Panginoon na ating matatanggap sa meeting Bible study natin na ito. So, bilang panimulang awit, no? At ito ay ililid ni Miss Trisha Grace Layos. So, Miss Trish, take it away. Hallelujah! Tunay nga, O Diyos, papanaw ang lahat ng bagay sa daigdig. Subalit ikaw at ang iyong salita'y mananatili. Naririto ako, Panginoon. Muling iniaalay ang buhay na iyong kaloob bilang pinakamainam kong handog ng papurit pagsamba. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sa diyang para sa iyo. Lahat sa akin iaalay sa iyo. Ang iyong kaluguran
Amen and amen. Puri ng Panginoon, mga kapatid. So, maraming salamat para Miss D sa napaka-dakila at magandang awitin na yun, no? And next, sa para naman ating opening prayer, at ito'y ililid tayo ni Miss Ashley Dayan. So, Miss Ash, take it away. Ayun. So, let us pray po. Yes, Lord, our Father God, we thank and glorify you, Panginoon. Panginoon, humihingi po kami ng gabay, Panginoon, para sa salita mo, Panginoon. Naway ang iyong salitang aming bulay-bulayan, Panginoon, ngayong hapong ito ay aming maisapuso at maisabuhay, Panginoon. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat, Miss Ash. And ngayon, eto na, para sa ating speaker. Yes, ang gwapong-gwapo, si Kuya Jericho Alipio. Kuya Jek? Kuya Jack, ikaw na po. Hello, magandang hapon. Ako po ba'y narinig ng lahat? Yes po. Okay, so maraming salamat mga kapatid sa ating panimula at ngayon ay July 18. Nasa kalahating linggo na tayong July, napakabilis. Konting kembot na lang, bare months na. Ayan. So, Christmas, tayo ulit. Tayo may pinakamahabang celebration ng Christmas sa buong mundo. Anyway, so magandang hapon muli at papuri sa ating Panginoon at tayo muli nagsama-sama at binigyan ng kahalagahan ang ating relationship sa ating Panginoong Diyos na buhay. Ayan. So, napakaganda ng pag-aaralan natin sapagkat may kinalaman ito sa mga buhay natin dito sa lupa. Ngayon, meron akong tanong, hopefully masagot ninyo. Gaano kayo kasigurado na ligtas na kayo? Gaano kayo kasigurado? May mga kasagot pa. Anong ligtas ka na ba? Team Talk. Recent apps. Notepad. John Ito lang 14:6. sumasagot. Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one. John 14:6. Beginning of field. John 14:6. 6 Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Hello? Unmute kayo. May sasagot pa. Hello? Hello, yan. Thank you, Clear Pao. po, Kuya? Sige. Clear. Apo. Well, Shampoo. Kuya? Go. Oo nga, Kuya. Anti-dandruff to. Pero, ayun, Kuya. Kung pwede, ito yung question, kung gaano kasigurado na save na, Kuya. Ganun po yung question. Oh. Tama po. Yes. Well, for me, kung si Jesus Christ yung basihan ng kaligtasan na, really, for me, wala nang, kumbaga, alinlangan. Kasi doon mismo sa krus, so yung mismo ginawa ni Jesus Christ, He declared na it is finished. So meaning yung death, pati yung sin, yung kasalanan, at kamatayan is talagang natalo niya na. And yung punishment nung sin natin is talagang napagbayaran na. Napagbayaran na doon mismo sa cross. And for me, kung usapang yan about sa kaligtasan or salvation, I can say na I can be sure, hindi dahil sa sarili kong gawa. Kasi even though sabihin kung doon ako magbabase, may nagagawa akong mabuti pero may nagagawa pa rin akong pagkakasala. And even though may nagagawa akong mabuti, hindi pa rin nabubula yung pagkakasala. Pero yun nga, hindi dahil sa gawa ko, kundi dahil sa ginawa
ni Jesus Christ doon sa krus. Kaya, I think, no, I'm sure na pwede tayo makasigurado. Kasi napagtagumpayan na ng Panginoong Jesus. Yun. And ayun, ayun lang naman. So, ligtas ka na nga. So, ligtas ka na nga. Well, for me, sabihin natin Yes kung or no? Yes or no? Yes or no? That's it, kuya. Ah, Sige, ano kuya. nga? Ano, yes or Yes. no lang? Yes, sige. Okay. Sige, yung iba, Oh, gaano ka kasigurado? No judgment. Oh, sige, sige. Magpatuloy tayo sa pag-aaral natin. Salamat, Paolo, no, sa pagsagot. No? Siyempre, dapat sigurado tayo na tayo po iligtas. Yun, tapos sinabi ni Kuya Paolo na hindi dahil sa ating kalakasan, hindi dahil sa ating ginagawa, kundi dahil sa ating Panginoon Jesus. And sa hapon ito, pag-aaralan natin is yung John chapter 14 verse 6. Ano kasi sinasabi doon na si Jesus Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ayan. So, nakabase yan doon. Sabi niya doon, and Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to my Father only except me. Diba? So, when Jesus Christ came here sa mundo, 6 Jesus, 1:14, 6 Summit inside Jesus, 8 and on, and 1. True salvation cannot be found in any binago niya lahat, no? But he didn't abolish the law, no? But to fulfill the law, no? Hindi niya sinira, pero may mga binago siya, tradition, religion, diba? Mga paniniwala, binago niya lahat, no? Sapagkat napaka-importante na hindi nakabase doon yung ating kaligtasan, kundi sa ating Panginoon Jesus. So, ayan. So, bago tayo magsimula, tayo po yung manalangin. Aming Diyos, sa makapangyarihan, kami po yung nagpapasalamat. Panginoon, nagpupuri kami, sumasamba. Nagpapasalamat, Panginoon, sa hapong ito na dinako mo kami, Lord God. Muli, Lord God, sa gawain ito, Panginoon. Salamat po sa kalakasan. Salamat po sa inyo pong patnubay, Lord God. Salamat, Lord, sa inyo pong karunungan na ibinabahagi niyo po sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Lord, tulungan mo kami sa pag-aaralan namin, Lord God, na maunawaan po namin, Lord God, kung ano po talaga, Lord God, ang layunin po ng aming Panginoon Jesus, Lord God, sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Naway tulungan mo kami at naway, Lord God, ay makapagbahagi kami ng aming mga insights, reflection, Panginoon, sa pag-aaralan namin, Lord God. At bigyan mo kami ng kalinawagan, Panginoon, sa pag-aaral namin ito. Tulungan mo din kami, Lord God, na magkaroon kami ng aplikasyon sa aming mga buhay, Lord God, sa pag-aaral niyo po sa ita. Gabayan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So una, isa sa mga truth, na kung saan that Jesus is the way, the truth, and the life, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Una, true salvation cannot be found in religion and by doing works alone. Ang totoong kaligtasan ay hindi mahahanap sa kahit anong relihiyon at sa mga gawa lamang. Ayan. So, marami kasi na naniniwala na kapag kasapi ka ng isang relihiyon, ikaw ay ligtas. Maliligtas ka. Or pag gumagawa ka ng mga gawa or mga mabubuting gawa, like meron kang kabaitan, mabuti ang puso mo, ay yung sinasabi na iba na dagdag point sa langit. Yan. Naniniwala ka ba dyan? Yan. So, kung naniniwala ka na kapag kada gawa mo ng mabubuti may dagdag point sa langit, medyo mag-isip-isip ka kung yun lang ang basihan mo, no? Pero ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? Diba? Makikita natin The result to 2:8-9. sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Lines. Words. Ang sabi doon, 8. Subacted.
Sapagkat dahil sa biyaya N, G, Dios, ng Diyos A, Delictus, Ko, ay naligtas kayo. N, Sumapalataya, Ko, Pag sumampalataya kayo A, Christo, Kalu, kay Kristo, Kalu, Ito, N, G, Dios, kaloob ito ng Diyos at, Hindi, Alien, Sa, Alien, at hindi galing Alien, Inyo, sa inyo. 9, Hindi, Ito, Nakasalali, Hindi ito nakasalalay Mabubuti, Inyo, sa mabubuti ninyong gawa Kawan, Amen, Walan, Magmalaki, upang walang ipagmalaki N, Cinnamon, ang sinuman, 2, Galatia, ang sinuman. Galatia, Ganon din na sinasabi ito sa Galatia chapter 2 verse 16. 16, Rooted, the Lamb, Ammon, Ngunit alam namin na Ang, Tau, A, the Tibiatory, ang tao ay itinuturing Matuid, na matuwid N, G, Dios, ng Diyos Namagitan, N, G, sa pamamagitan ng Mananapalat, K, pananampalataya kay Esu, Yeso Kristo Christo, and, Hindi, at hindi sa Exodus, pagsunod sa kautusan. Kaya, Kami, Kaya nga kami A, Sumapalataya, ay sumampalataya Red, K, rin kay Kristo Jesus Amen, Majorin, upang maituring Matuid, na matuwid Namagitan, sa pamamagitan ng Mananapalataya, pananampalataya Hindi, Battle, at hindi dahil Exodus, sa pagsunod Consciousness, sa kautusan. So malinaw po galing po yan sa Biblia. Hindi dahil sa gawa, hindi dahil sa meron kang religion. No, it doesn't matter kung anong religion because hindi natin pinag-uusapan dito ang religion. It's all about Jesus Christ. 'Di ba? Kaya tinanong ko, 'di ba, ikaw ba ay ligtas? Bakit ka ba ligtas? Kasi tayo ay sumasampalataya kay Hesukristo. 'Di ba? Hindi dahil kasapi ka ni ganito, kasapi ka ng ganyan. No, hindi na ako pagbabanggit kasi marami mga religious group ang meron, no. Kahit palipat-lipat ka, kung wala si Hesukristo sa buhay mo, kahit gumawa ka pa ng mabuti sa kapwa mo, pero kung wala siya sa buhay mo, hindi tayo maliligtas. 'Di ba? Kaya nga 'di ba, malinaw yung sinasabi sa Juan 14 verse 6, 'di ba? Si Jesus ang daan, 'di ba? Ang katotohanan at ang buhay, 'di ba? At wala nang 'di ba? And wala nang makakalapit sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya, 'di ba? So, napaka-importante na malaman natin that it is Jesus Christ, not the other things around. 'Di ba? Hindi dahil sa effort natin. Kung tutusin, hindi na natin kailangan mag-effort pa para sa magkaroon tayo ng kaligtasan. Si Jesus Christ, siya na mismo ang ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin. Number 2, Sapagkat, Walling City Man, Majorin, Matuid, Namagitan, N, G, Max, Lines, Verify, Consciousness, 2, Repent with remorse, Number 2 na punto, repent with remorse. Yan. So, alam nyo ba yung remorse? Diba? Ibig sabihin to, ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan na may tunay na pagsisisi. That is remorse. May tunay na pagsisisi. Kasi minsan, madali magsabi ng sorry, pero hindi ka nagsisisi. Diba? Mararamdaman mo yan sa puso mo. Pag nakakaramdam ka ng lungkot at ng guilt sa puso mo, ibig sabihin, diba, nagsisisi ka sa ginawa mo. Kasi nakakaramdam ka ng hindi magandang pakiramdam. Hindi ka at ease sa iyong nararamdaman. Diba? Ano bang sinasabi ng unang 1, chapter 1, verse 9? Lines, words, 1, 9, Unit, Davidic Tatapat, At, Ngunit kung ipinagtatapat natin Dios, sa Diyos Aiden, ang ating mga kasalanan, Matapat, Sian, Macpapatawat, matapat siya magpapatawad Aiden, sa atin Kasalan, mga kasalanan
Aquilitus. at maglilinis Landed. FG. sa lahat ng Aided. Hasaman. lahat ng ating kasamaan Subacted. CY. sapagkat siya ay matuwid. Diba? Nung tinanggap ba natin si Jesus, nung tinanggap nyo ba si Jesus, kayo ba ay nakahingi ng tawad? Diba? So, ayun. That is a question, diba? Nung tinanggap mo siya, diba? At kahit tayo pa ay nakatanggap at sumasamataya, may mga pagkakataon minsan na minsan hindi natin sinasadya na magkamali. Pero kagaya ng sinasabi ng unang one, diba? Si John ulit, diba? Tapat ang Diyos na maglinis na ating kasalanan kung ipapahayag natin ang ating kamalian. Diba? Lalo na kung hindi naman natin ginusto, hindi natin sinasadya. Kasi minsan, diba, in the peak of our emotions, minsan may nasasabi tayo hindi maganda, minsan may nagagawa tayo out of desperation, diba? Hindi sinasadya. Pero alam din natin kung sinasadya mo o hindi. Alam natin yon. Alam natin pinagkaiba ng sinasadya sa hindi. Ayun. Lines. Paragraphs. And then, third na punto, Matchwood. 3. Jesus is Lord. 3. Jesus is Lord. isa sa parte ng katotohanan that Jesus is Lord. Ang ating si Jesucristo ay Panginoon. Siya ay Diyos. Ano ba ang sinasabi sa sa 1, chapter 1, verse 1? Speech rate. Paragraphs. Lines. Words. 3. Jesus is Lord. 1. Sabi dito sa sa John chapter 1 verse 1, sabi dito, 1. Pasimula. Narun. Na. ang pasimula na ron na ang salita Salita.A. FG. Salita. And. Kasama. FG. at kasama ng And. Diyos And. Salita. A. Dios. at ang salita ay Diyos. 'Di ba? So, paano natin mapapatunayan na yung salita ay si Jesus Christ? So, same chapter din, no? Sa John chapter 1, nasa verse 14 yun. Ito yung sabi ni John doon. 14. Sabi niya sa John chapter 1, verse 14, ito yung sinasabi ni John na yung salita na binabanggit sa unang verse ay si Jesus Christ. Ito yung sabi doon. 14. Teaching. Now. And. Salita. Naging tao ang salita At. Kamine. at namuhay Heaven. kasama namin. Nakita. Heaven. Nakita namin And. Illumination. Ia. ang kaluwatian niya Bilang. Isa. Isaac. bilang kaisa-isang Attack. anak ng Diyos, ng Ama. Osmos. FG. Kagantahan. Puspos na kagandahang loob At. Kanatomanan. at katotohanan. Roman. Yan. So, sinabi ni John, diba? Kasama nila yung salita. Sino ba yung salita? That is Jesus Christ. Isa po yan sa katotohanan about Jesus Christ. Diba? We are talking about kung kanino po ba tayo sumasampalataya. Diba? Gaano kalinaw sa atin that Jesus Christ is Lord. Kasi hindi pwedeng, pag may nagsabi lang na, ay, ito si Kristo, maniniwala ka na kagad. Dapat inaalam natin yung katotohanan. Kaya nga pinag-aaralan natin to ngayon. Diba, kumukuha tayo ng mga supporting verses para mapatunayan na talagang si Jesucristo ay Diyos. That Jesus is Lord. Diba? Kasi mamaya, kung hindi mo kilala si Jesucristo tapos may magsabi sa kanya na siya ang sugo ng Diyos, di maniniwala ka na. Kasi hindi ka nagbabasa, diba? So, napaka-importante sa pinag-aaral natin, ano ba si Jesus Christ sa buhay natin? Ano ba siya talaga? Diba? So, dito pinapakita na isa sa katotohanan, diba? Sabi natin, una, siya ang daan. Diba? Na kung saan, siya yung daan na kung saan kapag hihingi tayo ng tawad, diba? Dadaan tayo kay Christ patungo sa Ama. Kasi noon, balikan ko lang yung punto number 2.
Kung mabalikan natin yung Old Testament, mga kapatid, ang dami-dami natin kailangang ialay. Ang dami yung Israel, ang dami lang kailangang ialay. Mababasa niyo yan sa Book of Numbers. Yan. Na kung saan merong sin offering, merong burnt offering, meron pa nga kapag ang isang babae ay merong period or kapag siya'y dinudugo, 'di ba? Meron din siyang alay para doon. At meron din kapag ang babae ay nanganak, meron siyang isa pang alay para doon. So isipin niyo na lang, halimbawa si Jam Jam, 'di ba? Si Baby Jam Jam meron siyang maalagang hayop. So isipin niyo, pag tayo nagkasala, kailangan natin kunin yung mga alaga ni Baby Jam. Tapos iaalay natin. Kasi ganun eh. Diba? Pero ngayon, Jesus Christ changed everything. Jesus is the ultimate sacrifice. Yan. Jesus Christ is the ultimate sacrifice of all. Diba? Para wala nang iba pang sakripisyo. Diba? Isipin nyo na lang, kung lahat ng hayop dito sa mundo, iaalay natin. Diba? Baka kulang pa. Diba? That is why Jesus Christ is the ultimate sacrifice kasi wala siyang bahid ng kasalanan. Diba? Kasi kahit sa Old Testament, hanggang sa panahon na naging tao si Christ, bawal mag-alay ng mga hayop na madudumi, na mayroong mga blemishes. Message. Saved by Grace Nightlight Fellowship. Yun. Ashley Assistant and Leader of the Saved by Grace Nightlight Fellowship. Nawawala na ONG Internet. Ayun, so, ayun mga kapatid, no? So, si Jesus Christ yung pinaka para wala nang iba pang alay na kailangan pang ibigay natin. Kaya mapalad tayo dahil, 'di ba? Lalapit na lang tayo sa ating Panginoong Hesus. Dediretso na tayo sa Ama. Noon kasi doon sa templo kasi bawal pumasok doon ang mga taong makasalanan sa templo. Lagi ang tao nasa labas lang. At kung isipin niyo yung meron kasi nakaharang kasi meron tayong tinatawag na inner court, outer court, inner court, tsaka holy place. So, kapag napunta ka doon sa holy place, mamamatay ka. No, ganun, no? Ganun ang paglapit. Kaya nga, ang nakakapasok lang doon, ang mga pari, yung mga high priest during that time. So, ang mga tao nasa labas lang. But, sabi ni Jesus Christ, diba, wawasakin niya ang templo at sa ikatlong araw, itatayo niya muli ito. Diba? At ginawa niya iyon. Diba, kailan niya ginawa iyon? The moment na namatay siya sa krus. Diba, sabi niya, tetelestai. Diba? Yung tetelestai, ibig sabihin, it is finished, it is paid. Diba? Ibig sabihin, nabayaran na ng Panginoon ang lahat ng ating makasalanan kahit hindi natin deserving. So, yun ano. So, nung namatay siya, nawasak yung templo. Literal. Nung mababasa nyo yan sa Matthew, Luke, Mark, and John. Nawasak yung templo sapagkat si Jesus na yung templo. At nasa ng templo ngayon? Nung tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, ang buhay natin ang kanyang naging templo. Nananahan ngayon sa atin si Jesucristo. Kaya nga diba sinasabi ni Jesucristo sa kanyang mga disipulo, manatili kayo sa akin. Diba? Upang mamunga kayo. Na iyan po ay makikita sa John 15. Ayan. So, sa pag-uusapan natin, no, sabi natin si Jesus ay ang Panginoon. Ano din po ang sinasabi sa Romans 9. chapter 10 verse 9. 9. I'm a maniac. I'm a maniac. Na kung ipapahayag Side. mo na si Jesus. A. Jesus ay Panginoon And. Sasampalataya. at sasampalataya You are. sasampalataya ka ng buong puso Yuli. Sieg. Vinide. na muli siyang nabuhay, Eti. Dios. Maledictus. na muli siyang binuhay ng Diyos, ika'y maliligtas. God. If. Us. If. God. Yon.
So, diba? If you confess your mouth that Jesus is Lord, you are saved. Ang sinabing confess, hindi lang po yan sa bibig, mga kapatid. Hindi lang po sa ating mga labi. Hindi lang po sa ating isip at puso na tayo po'y sumasampalataya. Dapat po nakikita po sa gawa. Kaya nga po sinasabi sa James chapter 2 that faith without action is dead. Ang gawa na walang pananampalataya ay patay. So it is kaya diba sinasabi, we are the follower of Christ. Diba usually, diba, sa isang taong, for example, no, sa isang sikat na tao, kapag ang sa tao ay sinusundan na isa pang tao, diba, most likely, diba, ginagaya niya yung lifestyle, ginagaya niya yung the way magsalita, diba, paano makitungo sa ibang tao, kasi nga follower eh, diba? What more on sa ating Panginoong Jesus? Diba? Kung talaga tayo po ay tagusunod ni Kristo, dapat po nakikita po sa buhay natin. Diba? Kaya nga natin kino-confess that He is Lord. If we confess our mouth, dapat sumusunod tayo. Hindi nagtatapos sa ating mga labi. Amen. Ano pa? God. Him. Sa punto number 4 natin, God give us the right to become His children through Him. Diba? Binigyan tayo ng Diyos ng karapatan para maging anak niya dahil kay Hesus Kristo. Nung tinanggap natin siya bilang Diyos at tagapagligtas, diba? Tayo po ay automatic naging anak na po ng Diyos. And it is a privilege to be part of God's family. And mga kapatid, sa Old Testament pa lang po, kasama tayo sa plano ng Diyos na mailigtas. Ang dami pong mga hint messages na makikita natin sa Old Testament na tayo pala ay talagang kabilang sa ililigtas po ng Diyos. Marami kang mababasa lalo na sa Psalms. No, yung binabanggit na mga aawit doon na dati kang manahon ihahayag ng buong mundo kung sino si Yahweh. Diba? Pakikilala ng buong mundo, walang makakapigil sa Kanya. Patunay lamang na ang plano ng Diyos ay kasama tayo na mailigtas at maging anak niya. Diba? Ano po ang sinasabi sa Us. Right. To become children through Him. 12. ano sinasabi sa John chapter 1 verse 12? 12. Iyon and added. Gayun pa man ang lahat And he, to Jacob, added. ng tumanggap at Sumapalataya, sa, sumampalataya Kanya, sa Kanya Kanya, and yet. Iya, ay binigyan niya and he, Karapatan, waiting, ng karapatan maging anak, anak and he, ng Dios, Diyos. 5. Diba? So, meron tayong makikitang reference nasa John. Mapapansin niyo karamihan ng supporting verses ko nasa John. Diba? Ibig sabihin, patunay na ito po ay nasa kasulatan. Patunay na kapag tayo ay tumanggap kay Jesus, tayo po ay may karapatan na po maging anak po ng Diyos. Diba? At ang saya, no, na tayo po ay anak ng Diyos. Ang saya. Diba? Pero alam nyo, doon sa 1 John chapter 3, no, I think verse 9 or 10, meron nakakatakot na sinabi si John. No? Yung John, tsaka yung 1 John, 2 John, tsaka 3 John, isang tao lang po, ano, ang isang akla lang po siya, no. Bagamat sa ibang panahon po, panahon po na isulat ni John yung doon sa bandang dulo, ano. Pero alam nyo, ano po sinabi doon? Ano ka ba? Anak ka ba ng Diyos o anak ka ng Diablo? Diba? Nakakatakot po, pero yun po ang sinasabi ni Juan or ni John.
isang apostle ng ating Panginoong Hesus, di ba? So tayo, ibig sabihin, nung tayo po, kasi dati tayo po ay anak ng Diablo. Kasi nga po wala pa po tayong Panginoong Hesus sa ating buhay. But since we accepted Jesus as Lord and Savior, diba? Ang sarap na maging kapatid ng kanyang pamilya. Diba? Nandun yung at ease. No? Pero dapat nagpapatuloy po tayo mamuhay na may buong katapatan at tayo po ibatyaga at matiisin na sumunod sa kanyang kalooban. At yan po yung kanyang mga commandments. Diba? Dapat nasusumikap tayo na mamuhay ng tama kasama ng ating Panginoong Hesus. And lastly, number 5, Jesus is our salvation. Jesus is our salvation. Yan po ay makikita po natin sa John chapter 3, 16. Yan. Famous Bible verse. John 3:16. Diba sabi doon? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Diba? Ano sabi doon sa ating topic? Jesus is the way, the truth, and the life. Siya po ang buhay. Diba? Hindi po dineside ng Diyos ang kamatayan para sa ating lahat. Nilikha po niya ang mundong ito na punong-puno po ng buhay. Pero lahat po ito ay sinira lamang po ng Diablo. Diba? Alam po natin kung sino si Satan. Na kung saan, diba, yung temptation kay Eve, nadamay si Adam, diba? When they eat the fruit of the knowledge of good and evil, diba? Namatay po sila. Ano ibig po namatay? Namatay po ang kanilang spirito, Lord, at nakorap po ang mundo. Ayan. Diba? Marami po nasira po ang disenyo ng Diyos. Kaya po si Jesucristo bumaba dito sa lupa. Siya po ay nagkatawang tao para sa ganoon mabawi niya ang nawala sa Panginoon. At kasama tayo doon. Hindi lang ang lahat ng nilikha niya dito, yung mga hayop, yung mga halaman, karagatan, bundok, diba? Mga hayop sa langit, sa lupa, sa tubig. Kundi lahat po ng kanyang nilikha ay dinanais pong bawiin ng Diyos dahil po sa kadiliman ng mundong ito. Kasi corrupted na ang ating mundo. Kaya isa to sa katotohanan that Jesus is the life. Diba? Siya ang magbibigay sa atin ng walang hanggang buhay pagdating ng panahon. So, ano po ba yung application natin dito? Una, tayo po ay magpatuloy na sumampalataya kay Jesucristo. Gano'n po ka-importante yun. Sa araw-araw po ng buhay natin, it is a decision na kailangan po nating sumampalataya kay Jesus sapagkat siya po ang ating kaligtasan. Diba? Kaya kasi nasabi niya sa John 15 verse 5, diba? Apart from me, you can do nothing. Kapag malayo kayo sa akin, wala kayong magagawa. Yan ang sinabi na ating Panginoon Jesus sa kanyang mga disipulo. Diba? And number 2, maging matyaga at matiisin upang masunod ang kalooban ng Diyos. Ang mundo natin napakahirap. The world will hate us. Sinabi yan sa 1 John chapter 3 verse 12 ata ako doon kakamali or 14, no? Don't be surprised if the world hates us, 'di ba? Huwag ka nang magtaka kung kapuotan ka ng sanlibutan, 'di ba? When we receive Jesus, 'di ba? At nagbago ang buhay mo, nagkaroon ka ng transformation, 'di ba? Nagbago ang pananaw mo sa buhay. Yung makakilala mo, sasabihin na sa'yo, ang KJ mo naman, hindi ka na nakikisama. Kasi bakit? Kasi binago ni Christ yung buhay mo. At tayo mismo ay sumunod sa kanyang kalooban. Diba?
and conclusion sa ating pag-aaral, that truly enough, that it is only Jesus Christ can save us all. Wala nang iba pa mga bagay. Diba? So, kaya ganito ka-importante. Dapat malinaw that when you receive Jesus as a Lord and your Savior, dapat sure ka na ligtas ka. Kasi kung magdududa ka sa kaligtasan na meron ka, mag-isip-isip ka mabuti. Baka sa tingin mo hindi ka ligtas. Baka hindi mo siya tunay na tinanggap sa buhay mo. Baka tunay na baka walang nagbabago sa buhay mo. Diba? Ang pagbabago hindi naman niya instant na in just a tip of a finger. Sa isang snap lang ng naliri mo nagbago, hindi po. Ang transformation ng tao patungo sa ating Panginoon is day by day, glory to glory. Paunti-unti. Diba? So, kaya sa buhay natin, dapat ma-check natin yung ating sarili. Alin pa kaya ang kailangan kong baguhin sa aking sarili para sa aking Panginoon? Hindi tayo nagbabago para sa iba, kundi ginagawa natin to para sa ating Panginoon upang makapagbigay tayo ng papuri, pasasalamat, pagsamba, at upang maging kalugod-lugod tayo sa kanyang presensya, na dapat tayo po ay namumuhay ng may kabanalan at hindi po banal-banalan. Amen mga kapatid. Diba? So number 1, ulitin ko, ang totoong kaligtasan ay hindi mahahanap sa kahit anong relihiyon at sa gawa lamang. Number 2, repentance with remorse. Diba? Ipahayag ninyo ang inyong mga kasalanan na may tunay na pagsisisi. Number 3, si Jesucristo ay Panginoon, Diyos. Number 4, nang tayo sumampalataya kay Jesus, binigyan tayo ng Diyos ng karapatan upang maging kanyang mga anak. At number 5, si Jesucristo ang kaligtasan. Amen. So ngayon, sa hapong ito, binubuksan ko, so unmute na lahat kayo, at binubuksan ko ang floor. Gusto ko malaman kung ano ang natutunan ninyo, ano ang refleksyon ninyo, and ano yung magiging aplikasyon ninyo sa buhay upang mapanatili ninyo yung kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoong Jesus. Sige mga kapatid. Keyboard hidden. Home. Clock and weather. Folder. Socials. Form. Light. Zoom. Team talk. Saved by Grace Guideline Fellowship. Channels. Tab. Selected. Chat. Yes, Tab. guys. Anyone? Media streams. Tab. Hello, Files. hello. List. Map out now speaking man. Hi. Ayun, nag-speak na, na pala. Hello, kuya, and hello din to all. Yes. Ayun. Kumusta kayo mga kapatid? And ayun. Yeah. Well, really, kuya, yung topic natin ngayon. Really, isa siyang naging malaking reminder din sa akin eh. Na isa dyan is nung tinanggap ko pala siya as my savior, is yes, talagang napatawad na ako sa mga sins ko, kasalanan, mapa-past, mapa-present, or mapa-future man. Ako'y napatawad at nalinis na mula sa kasalanan at karumihan na meron ako. Pero isa din, and I'm thankful pala doon sa forgiveness na yon. Pero really na-remind ako talaga na hindi lang pala ako basta na patawad. Hindi lang pala ako basta sinner, saved by grace, although that's a big thing din kasi talagang yung kasalanan is nagiging hadlang sa atin sa paglapit natin sa Diyos. Pero meron pang isa, ito yung na-restore na relationship na hindi lang pala ako basta napatawad. Naging anak na din pala ako.
And eto na yung meaning anak, syempre, family. Kumbaga, parte na pala ako ng pamilya ng Diyos. Ganon. And really, pag iniisip yon, ako anak pala ako ng Diyos. Kasi times nililabel natin yung sarili natin or maging yung mundo or ibang tao ng mga, yung label na hindi maganda na, ay, wala kang kwenta, palpak mo, ganon. Ganito ka, ganyan ka. Pero, really, lalo na kung isa kang tao na tinanggap ang Panginoon, really yung tunay talaga na identity natin is hindi nakikita sa mundo or sasabi-sabi lang ng ibang tao. Really natatagpuan to kay Jesus, kay God talaga. Yes. Like, ngayon, anak pala tayo ng Diyos. And, yeah, besides this, you are fearfully and wonderfully made. Kaya hindi totoo na sabihin nating aksidente ka lang, ganito, ganyan. Talagang sinadya ka ng Diyos. And really, never ever nagkaroon ng pagkakamali or sabihin nating aksidenteng desisyon ng Diyos. Really, sinadya tayo ng Diyos. Sinadya niya tayo kasi hindi lang para may magawa siya kasi bagot, mag-create na ako ng creation. Really, nilikha niya yung bawat isa sa atin for a purpose. Kumbaga, hindi ka lang nabubuhay dito kasi lang humihinga ka, tumitibok ang puso, di ka lang nabuhay dito para magtrabaho, magkapamilya, buhayin yung pamilya, yung mga ganong bagay. Kaya pala tayo nabuhay kasi may dahilan, may layunin. May layunin ng Diyos sa atin. And ayun yung isa sa, kumbaga, sabihin nating remind talaga sa akin na, I'm a child of God pala, no? And, ayun lang naman po, kuya. Ayun, salamat Pao, no? Ang Diyos naman, no, gusto niya din tayo mabuhay dito na masaya. Kaya ngayon na tayo pinagpapala. Pero, tama doon si Pao na hindi doon natatapos. Meron po ang layunin ng Diyos sa atin. Diba? Gusto niya tayong maligtas. Kasi alam natin, sa pag-aaral natin, yung sistema ng mundo ay hindi po nagmumula sa Diyos. Diba? Alam natin na hindi masama maging mayaman, hindi masama na mangarap ka, diba? Pero hindi doon makikita ang tunay na kaligtasan. Diba? Kasi dating ang panahon, diba, mawawala lahat dito sa mundo. Diba? Ipinanganak tayong hubad din tayong aalis dito. Diba? Makikita niya sa Job, chapter 1. Makikita rin niya sa Book of Ecclesiastes. Diba? So, ganun ka-importante ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Without Jesus in the picture, wala tayong magagawa. Sige, next. Sino pa po, mga kapatid? Sino? Si Paulo lang? Any insights sa napag-aralan natin? Mga kapatid, hello? Yung mga ibang kasama pala natin ngayon naglaglagan. Ha? Talaga ba? Opo, yung tatlo. Message. Jam Sunland. Message. Jericho Dust. Message. So, dalawa lang pala tayo? Hindi, meron si Miss Trish, pati si Jam, at ikaw at ako, kuya. Okay. So, walang masasabi yung dalawa? Ayun, si Paul lang. Ayun. O sige, para hindi tayo dead air
no, kasi naka-record to. So, ayun, no, himay-himayin pa natin, no, kasi mahaba pa naman yung oras natin, no. Namnamin natin yung pinag-aaralan natin. No. Talaga, dito natin makikita, no, napakahalaga itong sinabi ni Christ, no. And, sorry, hindi ko pala nasabi yung konteksto pala, no. Ang konteksto nitong John 14:6, no, na kung saan yung magkakasama sila ng mga disciples. And ito yung mga panahon na kung saan ay ilang oras na lang ay dadakpin na po siya ng mga Roman soldiers. At nung mga panahon na ito, wala na dito si Judas Iscariot, no, si Judas, no. Kasi sa John 11 or 12, umalis na siya eh. No, kasi kung saan ito na yung magsusuplong na siya sa kataas-taasan ng mga Pariseyo, no, para isumbong about kay si Jesucristo, no, para siya dakpin at upang mausig at maparusahan. So yan yung konteksto. At yung kanyang mga disipulo ay nagtanong kung sino daw ba ang Ama, di ba? Ang sabi ni Jesus Christ, no, ang sinabi niya doon, kung nakikilala nyo ako, kilala nyo rin ang Ama. Diba? Kaya niya nabanggit yung and Jesus said that I am the way, the truth, and the life, and no one comes to my Father except me. At ito ang sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko. So malinaw po yan, sinabi ni Jesus Christ. Na lahat sa buhay natin, laging dadaan sa Kanya. Kaya sinabi din ni Jesus sa Kanyang mga disipulo na kapag kayo ay nanalangin, diba, manalangin kayo sa pangalan ko. Diba, in Jesus' name. Diba? Pero huwag ka naman mag-Jesus name in Jesus' name kung di mo sinasabi yung dahilan. Diba, mamaya, Jesus' name. Pero, bakit ka ba nag-Jesus name? Diba, dapat, kapag sinasabi natin sa pangalan ni Jesus, dapat may dahilan. Halimbawa, pagalingin mo, Panginoon, ang taong ito sa pangalan ni Jesus. Yun. Pagalingin, mamaya, Jesus name ka ng Jesus name. Tapos sasabihin ng Panginoon, ano ba yung anak? Ano ba yung gusto mo? Diba? So, ganyan ka-importante sa buhay natin si Jesus. Na dapat lagi siya kasama sa buhay natin. Yes, mahirap kasi tayo po ay tao, tayo po ay mayroon tayo sinful nature, no, na namanan natin kay Eva at Adan. Diba? Namanan natin yun. So, that's why Christ came down to save us all and cleanse us from our sins. Diba? Kasi hindi worthy ang mga dugo natin, diba, para iligtas ang bawat isa. Diba, kundi po sa pamamagitan ni Jesucristo. Okay. So, sa pagtatapos natin, diba, ninanais ko sa mga oras na to na alam ko na hindi lang tayo ang nakikinig, kundi sa pwede pang makapakinig ng gawain natin sa araw na ito. Kumakatok ang Panginoong Hesus sa buhay mo sa mga oras na to. Iniimbitahan ka niya na magkaroon ng isang magandang relationship sa Kanya. At kung ninanais mo buksan ang iyong puso, pwede mo akong sabayan sa panalangin na ito upang makita mo kung sino ba si Jesus sa buhay mo. Diba? Kahit dito sa loob ng ating fellowship, kung ninanais mo na lumapit sa Diyos, gusto mo ulit i-renounce yung pagtanggap mo sa Kanya, sige, sumabay ka sa aking panalangin. O aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoong Hesus. Salamat, Panginoon, na kayo po'y kumakatok sa aking buhay. Salamat po, Lord God, na hindi po aksidente
na ako'y nandito at nakikinig ng iyo pong salita. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa inyo na may buong pagpapakumbaba ng aking puso at pagkatao. Humihingi ako, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan, simula nung ako'y bata pa hanggang sa mga oras na ito. At ngayon po, Panginoon Jesus, binubuksan ko po ang aking buhay, lalo na po ang aking puso. Pinapatuloy po kita at tinatanggap bilang Diyos at tagapagligtas na aking buhay. Tulungan mo ko, O Diyos, na baguhin ang aking pagkatao. Tulungan mo ako na makasunod po sa inyo pong kalooban. Maraming salamat sa inyo, Panginoon. Ako na lang po manalangin, mga kapatid. Aming Diyos, abang makapangyarihan, maraming salamat sa hapon na ito. Maraming po salamat po sa kalakasan, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa inyo pong revelation, Panginoon, na kayo po aming Diyos at tagapagligtas. Salamat po sa inyo pong bugtong na anak na si Jesus. Salamat po that Jesus is the way, the truth, and the life. Na wala pong makakapunta sa inyo kundi po sa pamamagitan niya. Salamat, Lord God, sa mga punto na napag-aralan po namin. Naway ito po'y tumatak sa aming isip at puso. Lord, despite of our disability, may kapansanan man kami, Lord God, sa aming mga paningin. Pero kami po ay ninanais niyo pong maligtas at maging kabahagi ng inyong pong pamilya at maging anak niyo po, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Lord God. Tunay na ikaw ang Diyos namin, Panginoon, na puno-puno po ng pag-ibig, Panginoon. Naway, Lord, tulungan niyo po kami na matandaan po, Lord God, ang napag-aralan po namin sa hapong ito. Tulungan mo kami, Lord God, na magkaroon kami ng aplikasyon sa lahat, Lord God, na nakasulat sa iyong mga kasulatan, Panginoon, na masunod namin ang iyong pong kalooban. At papag-ingatan po namin, Lord, ang kaligtasan na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, mga kapatid. Good afternoon. So, yun. Thank you. Thank you, Kuya Jack, sa napaka-truthful talaga na sharing yung nangyari niyo. And really, sa ating mga tagapakinig, mapananalito sa loob ng Bible study or mapa-YouTube man, I really we pray and we hope na ang word natin ngayon is naway ng sa'yo at pagmulat din ng ating isip at puso sa katotohanan na to. Pagdating sa forgiveness na tanging ang Panginoong Jesus lang talaga ang tanging daan patungo sa kapatawaran at kaligtasan. Yes. And besides that, really, yung Panginoong Jesus talaga ang tanging daan. Kumbaga, yun nga, the way, the truth, and the life. And really, naway sa pagtatapos natin ito, naway patuloy pa natin pagbulayin yung katotohanan na narinig natin ngayon. And yun, so for our closing song, is to be led by Miss Jamaica De La Cruz. So, Miss Jam, yes, take it away. Sa bawat laban at sa bawat pasakit, bawat pinagdaanan, maniniwalang ikaw ang sandigan, ikaw ang kailangan, ikaw ang kublihan, nananalig na ikaw ay daan, tapat, buhay, nananalig na ikaw ay daan,
bagong umaga patungo sa'yo. Ika'y narito ngayon, habag ay bago. Takot pag-alinlangan, alay ko sa'yo. Ito'y maglalaho sa presensya mo. Sa bagong umaga patungo sa'yo. Ika'y narito ngayon, habag ay bago. Takot pag-alinlangan, alay ko sa'yo. Ito'y maglalaho, ako'y mananalig. Daan, tapat, buhay, nananalig na ikaw ay daan, tapat, buhay, nananalig na ikaw ay isang bagong umaga patungo sa'yo. Ika'y narito ngayon, habag ay bago. Takot pag-alinlangan, alay ko sa'yo. Ito'y maglalaho, ako'y mananalig. Daan, tapat, buhay, nananalig na ikaw ay daan, tapat, buhay, nananalig na ikaw ay Amen. So, mga kapatid, para sa ating closing prayer. So, ayun. Let's close our eyes and tayo manalangin. Noon, maraming salamat po sa pagtitipon muli namin ngayong gabi, ay ngayong hapon, Panginoong Diyos. Ngayon po, Father God, naway ano man po yung kumbaga ipinarating mo sa amin sa pamamagitan ng salita mo ngayon. Ipagkaloob mo nawa, Panginoon, na patuloy ka po mangusap ka po sa amin, Panginoong Diyos. And naway, ito'y dumabay sa aming nanampalataya, sa aming isip at puso, Panginoong Diyos. At sa paghiwalay namin ngayon, naway patuloy mo nawa kaming gamitin na instrumento, Panginoon, na hindi lang namin sabihin yung katotohanan na ito patungkol sa pagligtas, patungkol sa mabuting balita mo, ay gamitin mo din kami, Panginoong instrumento na ibahagi namin ito sa aming kapwa-tao. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa pagtitipon-tipon na ito. At naway patuloy mo kaming samahan, gabayan at pagpalain, Panginoon. May dalangin ko, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat mga kapatid at sa ating mga YouTube viewers dyan. So kung nakatulong sa iyo to at na talagang nangusap, leave a like and make sure din na you subscribe. Mga ayaw mong ma-miss out yung mga other posts natin. And besides that, make sure to share para mabahagi din natin yung good news. And thank you and God bless.